spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
Talks. And you know what? Today may kasama tayo na sobrang inspiring na tao. Itong babaeng ito ay isang OFW from Morocco before that she's just earning 20,000 per month. And ngayon, kumita po siya at kumikita ng 6 figures per month here at Elites Empire. Siya na po magkukwento ng story niya. And I can't wait for you na makilala siya ng lubusan because of this Empress Talks. I know that you will learn so much from her. Again, please welcome Asila Nina de la Cruz. Hi everyone. So, I am Nina de la Cruz. Dati akong katulong sa ibang bansa for 2 years. And graduate ako ng engineering, Empress, pero napadpad sa ibang bansa. Uy, engineering! Tapos, naging katulong. Yes. Hindi nga. Yes. Wait, anong klaseng engineering ang course mo? Computer engineering. Computer engineering. Tapos, naging katulong ka sa ibang bansa. Yes, Empress. Bakit? What made you go there as a katulong? Empress, kasi mas naghanap ako ng mas ikaka-level up ko sa buhay. Kasi hindi rin talaga enough. Kahit na graduate, parang masasabi ko na hindi rin pala siya talagang magagamit kung hindi yun yung gusto mong makuha ba sa buhay. Mm-hmm. And sabi kasi nila pag OFW, malaki yung sahod. Oo. So I take the chance na, sige, mga ibang bansa ako kasi isa ako sa breadwinner, Empress. Breadwinner ng family. Yes, Ganun Empress. naman talaga, no? Parang pag breadwinner ka, hayaan mo na lang na, bahala na yung pagiging engineer. Yes. Basta ang importante, kumita ng pera. Parang ganun yung na-experience mo. Yes, Pero Empress. talking about your background, taga saan ka sa Pilipinas? Taga Marikina, Empress. Laking Manila. Oo, batiin mo naman yung mga taga Marikina natin dyan. Yes, hello sa mga tiga Manila. O, isa ho akong malinenya. Hello sa So inyo. you're born and raised doon? Yes, Empress. Walang probinsya. Walang probinsya, talagang Marikina. Marikina lang, Empress. How was your childhood? Ano yung na-experience mo nun? And ilang kayo magkakapatid? 4, Empress. Bali, 3 kami sa mama ko. Mhm. Meron akong sister-in-law. Mhm. And sobrang happy pa rin kasi mabait naman yung kapatid ko and napalaki naman kami ng maayos. Pero kasi sa aming magkakapatid, Empress, ako lang yung nakagraduate. Ako lang din yung nagpilit na mag-graduate. Yes, kasi lahat is undergrad. Then sabi ko, hindi pwedeng walang makagraduate ba? Pero hindi ko alam kung matatawa ba ako, Empress, kasi nakagraduate ka ako pero OFW pa rin yung kinalabasan. Kaya nga. Yes. Ikaw lang yung nakagraduate sa inyong magkakapatid. Yes, Empress. Pinilit ko pa. Pinilit mo. Nag-working student ako, Empress. Wow, Kasi kung hindi rin talaga ako makakagraduate. Oo. Anong work mo nun dati, nung estudyante ka? Empress, sige, para na lang din. Ay, excited. Empress, nagkahera. Aha. Nag-racket-racket pa ako, uma-attend ako sumasali ako sa mga Empress, singing contest kahit hindi maganda yung boses ko. Papasampling sana kita Wag, eh. Empress. Then, nagtitinda ako ng mga merienda sa palengke. Oh. Kasi may tindahan kami, Empress, sa palengke. So, parang, para lumaki lang yung pera ko sa isang araw, then, masustain ko ba yung pangangailangan ko sa eskwelahan? Kasi ako na lang talaga, Empress eh. Magkano kinikita mo nun sa pagbebenta mo ng merienda? Empress, wala pang 1,000. Sa isang araw? Yes, Empress. Then, sa umaga, nagtatrabaho. Tanghali, pupunta sa eskwelahan. Sa gabi, trabaho ulit. Ganun yung cycle ko. Then, siguro ang nagiging tulog ko na lang like mga 3 to 2 hours. Kasi kailangan pag hindi ako nag-working student, Empress, hindi ako makakapag... Oo, grabe yung Yes. naging life mo. Ilang years ka naging working student? Matagal din? Yes, Empress, yung buong college ko. 5 years. 5 years din? Yes, na nagtitinda ka sa palengke Yes, Empress. ng merienda? Tinitinda ko yung natirang paninda ba ng nanay ko para lang maubos. Grabe, parang college ka pa lang, talagang palaban ka na. Yes, no? Empress. Yeah. 6 years old pa lang, Empress. Tinambay na ako ng nanay ko sa palengke. Doon ka na talaga. Yes, So yung Empress. nanay mo is nagtitinda sa palengke? Yes, Empress. Ang galing. And then growing up, bakit computer engineering?
Yun lang yung available. Akala ko meron ka talagang pangarap na magiging computer engineer ako, gano'n. Pero pwede naman Empress kasi mahilig naman ako sa mga computers. So, kaya siguro mabilis din natuto sa online. And para lang din talagang gusto ko rin makagraduate. Gusto mo makagraduate? Yes, Anong Empress. naging first work mo after mo gumraduate? Nagamit ko yung course ko, Empress. Naging team leader ako as an engineer sa isang private company. Wow! For 3 years. For 3 years. Yes, And then, Empress. And then, doon na ako naghanap pa ng, parang kasi ang baba talaga ng sweldo. pero team 12,000. leader, no? Parang, Yes, oy, team Empress. leader ng engineer, di ba? Yes, Parang Empress. ganon. Magkano sweldo mo nun? 12,000. 12,000. Yes, Empress. And then, after that, dun ka na nag-abroad. Yes, naghanap na. Naghanap Then, na. napunta sa ibang bansa. Ano yung first country mo? Morocco. Morocco talaga, Bakit Empress. Morocco? Kasi usually na nag-abroad, di ba? Middle East, Dubai, Hong Kong. Ikaw parang kakaiba, Morocco. Di ba? Ba't doon? Gusto ko kasing makapunta sa Paris, Empress. Tama ba yung pronunciation ko? Oo. Paris. Oo. Paris. So, Gusto mo makapunta doon, kaya nag-Morocco ka. yes, Empress. Kasi sabi doon sa pinagtrabahuan ko na agency, malapit na lang daw yung Paris. So, sige. Ako kasi is talagang, Empress, yung nagtitake talaga ng risk. And then, may magandang trabaho. Sabi ko, pwede. So, pwede. Then, Makakapunta ng Paris. then- And then, that time, alam mo kung magkano susweldohin mo? Sinabi na sa'yo. yes, Empress. Ang sabi sa akin is like mga 80,000 to 100,000. Oh. Per month. Yes, Empress. And then, what happened? Magkano naging sweldo mo? Nakwento mo sa akin 20,000. Yes, Empress. Kasi, Hindi ko alam. it's a prank. Ganon. It's a prank lang talaga. Talaga? Yes. Like sabi sa inyo, 80,000 to 100,000 tapos malapit ka pa sa France. Oh, pupunta ka pa ng Paris, 'di ba? And then pagdating doon, Wala, Empress. 18 to 20. Yes, Ano yung Empress. naging situation mo doon? Anong kwento mo doon? Nung time na sinabi nila sa akin na ito yung magiging work ko, parang na-shock na lang ako. Kasi sabi ko, tinanggap ko na hindi ko magagamit yung kurso ko as an engineer para lang talaga makapunta sa ibang bansa. Pero nung time kasi nun, Empress, hindi alam ng parents ko talaga na mag-abroad ako. So nilakad ko yung requirements ko, then parang surprise na meron akong magandang trabaho sa ibang bansa. Then pagdating ko doon, ito yung work ko. Sabi ko, bakit? Ano ba yung work na akala mo? Bakit? Ano ba akala mo work? Empress, sa office siya sa isang restaurant. Oh. Office. Yes. Like Rest- parang backdoor ba na, Computer Computer works, sa- ganon. yes, Tapos Empress. 80 to 100,000. Yes, Empress. And then when you came to Morocco, nung time na lumapag ka doon, ano yung sinabi sa'yo? ito Siyempre yung nagulat ka. Ito yung work mo. Inorient ka na lang doon ng Yes, agency. Yes, Empress. Wala akong kakilala nung nagpunta ako ng Morocco. Wala akong pera. Meron siguro 50 pesos, hindi ko pa nagamit. Kasi sabi nila bibigyan nila ako doon. Pero Pero walang shock na lang binigay. talaga, as in. Shock na Hindi lang. mo nakausap na, hey, I thought it's like this. Ganyan. Hindi na, Empress kasi ang layo, kabilang mundo yung Morocco. Parang paano ba ako magrereklamo dito? Oo. Parang inuna mo na lang yung safety mo. Yes, Empress. Tinanggap ko na lang din. Oo. Ngayon, 2 years contract. May mga pangyayari na hindi rin talaga maganda. Kaya, nung time na yon wala akong Facebook. Kasi ayokong makita ng family ko, kaibigan, relatives na, uy, nasa ibang bansa, mayaman na to. Ganon. Magpadala ka naman dyan. Yes, O, pwede pa Empress. utang sis. Ganon. Yes. Then, nung may nangyari na hindi rin maganda kasi may experience na nabugbog. Ikaw? Yes, Nabugbog ka Empress. doon? Yes. Yung katulong din ng amo ko. Hindi ko inaasahan na Sino nang bugbog sa'yo? yung kasama lang din namin na maid, Empress. Ah. That time wala yung amo ko, then hindi siya namamansin. Sabi ko, bakit hindi ka namamansin? Anong problema nitong taong to? Yun pala, nagsaselos na pala siya sa akin, Empress. Kasi yung mga Pilipino kasi sobrang bait. Sobrang bait.
Then, di ba, masipag. Hardworking. Then, yun. Sabi niya, hindi na raw maganda. Akin na daw yung attention. Sabi ko, bakit hindi mo naman sabihin sa akin? Like, binugbog ka niya diretso? Yes, Empress. Like, anong bugbog? Kasi may mga CCTV yung room namin, ay yung bahay. So yung pinaka-room ko is wala. Actually, magkasama kami. Then, nung papunta ako sa room ko, nagkuha ako ng sinampay ba, tapos sumunod siya. Tapos yun, doon niya ako pinush. As in, pinush niya talaga ako, Empress, na ganon. Hindi ko na maintindihan kasi sinasabi. Pero yung hindi maganda na, na word sa kanila na intindihan ko. Then, ang haba ng buhok ko noon, Empress. Siguro like, kasi nga haba ng hair mo. Naka-ponytail, then hinila niya yung buhok ko. Pero hindi ko siya tinouch, Empress. Hindi. Kasi sabi ko, pag ginawa ko na hawakan siya, baka, syempre nasa ibang bansa, para I have rights pa rin na hindi ko ginalaw siya. Siya lang yung gumalaw sa akin. So, after that, sabi ko, ano ba, katapusan ko na ba? Kasi wala din akong kaibigan nun. Wala akong kakilala, wala akong day off. Then, wala kang day off kasi wala talaga. Wala talaga. O ayaw mo lang lumabas? Hindi, Empress, hindi ako binigyan ng amo ko ng day off. Ah, talaga? Nanghingi ako ng day off pero hindi niya ako binigyan ng day off. Para sa 20,000 per month? Yes, Empress. Like, siguro mga 3 months pa at or 4 months ako nagka-day off. Nung nagsabi ako na uuwi na lang ako, doon niya ako binigyan. Nung ka binigyan ng day off. Ilang years ka doon sa Morocco? 2 years, Empress. 2 years. Hindi mo na ni-renew? Hindi na, Empress. Wala na. Ayaw mo na. Hindi na, Empress. Anong lahi nung bumugbog sa'yo? Moroccan. Moroccan din? Ah, Moroccan din siya. Yes, Empress, babae. Babae. Tumawag ako that time sa amo ko, nagligpit ako ng mga gamit ko. Sabi ko, hindi na, ayoko na, uuwi na ako, parang alis na ako. Then, dali-dali silang pumunta sa sa bahay. Then, ayun, pinagalitan nila yung girl. Pero kasi, pag lahi-lahi nila, sila talaga yung magkakampi. So, ayun, Empress, parang pinagsabihan lang din nila. Then, once na tinouch nila ako, tinouch niya ako ulit, paaalisin nila yung girl. So, hindi naman naulit? Hindi na, Empress. Like, sabi niya pa sa akin, yung kamay niya nakaganon. Kaganon niya talaga ako. Sabi ko, don't touch to me. Tama ba yung English ko? Don't touch to me. Don't touch me pala, no? So, wag mo akong hahawakan kasi once na hinawakan mo ko, tingnan mo yung mangyayari ka sa akin. Yari ka talaga sa akin. Dapat tinagalog mo na eh. Yari ka. No? Pero nasabihan ko siya ng bad word sa atin, yung word natin sa Pinas. Makaganti man lang. Ganun. Makaganti man lang. And then, what was your turning point? And paano ka napunta sa Elites Empire? Kasi syempre busy ka nasa abroad, walang day off. Walang Facebook? Wala, So, Empress. what happened? Paano ka na-invite? After what happened, Empress, nag-open na ako ng Facebook. Oh, okay. Kasi yun yung time na hanap ako ng ibang pwede ko mapagkaabalahan ba. Then pag-open ko ng Facebook, nakakatuwa kasi nakita ko yung isang post from sa Elites Empire. And then, ano sabi? Sabi doon, Empress, di ka ba marunong mag-English? Pwede kang kumita ng nasa Pinas lang, hindi ka naaalis dito. So, yun yung na-strike sa'yo. Yes, Empress. Hindi ka ba marunong mag-English? Yes, Empress. Tapos, pwede kang kumita. Nang nasa Pinas ka lang. Nasa Pinas ka lang. Yes, Eh di Empress. parang nandun yung mga maraming check sa'yo. Hindi marunong mag-English, check. Yes. Gusto mong kumita na nasa Pinas lang, check. Yes, Empress. Yun yung nangyari. And then, naghaw ka doon. Naghawa ko right away, Empress. Right away. And then, napresentahan, Empress, pero matagal ako mag-reply. Kasi since OFW, sabi ko, hindi naman sa ayaw ko mag-reply, matagal lang talaga. And yung mga reply ko, Empress, alam mo, thumbs up, okay. Anong next? Ganun lang. Then, presentahan, sabi ko maganda to. Parang gusto kong kumita lang talaga sa Pinas. Na pwede pala talaga through online. And then, pag uwi mo noon, paano ka nagpaalam sa amo mo? And kailan mo na-feel na parang, if full-time ko to? Kasi maraming mga nasa abroad, nagjo-join sila, and then sometimes, hindi nila nakikita yung beauty. Agad. Parang medyo matagal-tagal. Ikaw, paano and bakit mo nakita agad na kakariring ko to? Na-feel ko, Empress. Na-feel ko siya. Sobrang na-feel ko na pag ginawa ko to,
feeling ko magiging successful ako. Mhm. Kasi nakikita ko yung resulta ng Elites Empire, Empress. May nakaka-way for good. Sabi ko, eto na talaga. Hindi ko man alam yung mga gagawin ko, but I am certain. Pag diniretso ko to, yayaman ako dito. Oo. Yes, Empress. And ngayon, di ba? Ilang months bago mo na-hit yung first million mo? 10 months, Empress. 10 months, di ba? Kumita ng first million. Ibig sabihin, pag join mo, you're earning 100,000 per month. Parang ganon. Yes, Empress. No? Kasi 10 months, 1 million eh. Amazing. Ano sabi ng parents mo? Empress, good news. Mhm. Hindi sila supportive. Talaga? Hindi. Hanggang ngayon? Ngayon, supportive kasi na-invite ko sila one time sa company event natin. So parang nakita nila na totoo. Mhm. Totoo pala. So napapunta ko sila. Then sabi niya, naniniwala na ako sa'yo. Sabi niya sa akin. Minsan kasi hindi pa nila alam talaga. Siyempre, pag sinabing network marketing sa Pilipinas, baka, sasabihin nila, ayan yung mga ganito, ganyan, ang dami nagtatayo naman, mas maraming hindi okay na network marketing company kaysa sa mga okay na network marketing company sa Pilipinas, kaya hindi natin sila masisi. Nung naka-attend ng event, yun na. Yes, No? Empress. Nung naging millionaire circle ka, kamusta? Sobrang saya, Empress. Kasi 10 months. Grabe. Oo. Sabi nila sa akin, pag sa pagiging OFW, ilang buwan? Wag mo na akong tanungin. Baka ilang taon. Ilang taon. So, Kasi doon, nagto-20,000 ka lang eh. yes, Empress. Di ba? Tapos dito, 1 million in 10 months. Yes, Empress. Ang galing mo. Thank you, Empress. Ano masasabi mo sa mga nanonood din ngayon na iniisip kung kaya ba nila to? Masasabi ko sa inyo, sa mga makakakita at makakapanood, kung nanonood ka right now, kung isang kang OFW, katulad ko, na naghanap talaga ng ikaka-level up sa buhay, kayang-kaya mo rin. Kayang-kaya mo rin na mabago yung buhay mo in one decision. Kasi ikaw lang naman talaga na magdi-decide. And this opportunity, sobrang binago yung buhay ko. Sino ba namang makakapagbibigay sa akin ng 1 million in 10 months? Sino ba namang makakapag-travel sa iba't ibang lugar na maraming first experiences dito sa Elites Empire na never nangyari sa buhay ko? Ano yun? Yung mga experiences mong bago? Empress, nakapag-party sa yacht. Wow, Na yacht party! Never Oo. nangyari. Then, nakakasama din yung family. And nakakapunta sa iba't ibang lugar na wala kang iisipin na ibang bagay. Like, uy, bukas maaga ka, may pasok ka sa trabaho, 8 o'clock, mga ganon. Nagkaroon ako ng time and financial freedom. Na sabi ko, pwede pala talaga, no? Mabibili mo yung gusto mo. Yes, Empress. Makakapunta kung saan mo gusto pumunta. Yes, Wala ka Empress. ng alarm clock. Wala na, No? Empress. Wala nang boss na magsasabi na, oy, magbantay ka ng bata. Yes, Nagbabantay ka ng bata nun, di ba? Yes, Empress, 2 bata na hindi ko rin alam na 2 bata. Na-shock na lang ako. Then nag-request ako noon na sabi ko baka pwede pang isa. Pero Isa pang ano? Isa pang bata? hindi, Joke Empress. lang. Isa pang, baka tumba na ako. isa pang mag-aalaga. Yes, Empress. Pero hindi nila binigay sa akin. Oh, masipag ka naman kasi eh. Yan ang sabi nila sa akin, Empress. Oo. Masipag ka, kaya mo yan. Oo. Sabi ko, sige, okay na lang ako. Kung walang Elites Empire, nasaan ka kaya ngayon? Tingin mo? OFW pa rin, Empress. Anong ginagawa mo at this moment? Katulong, Empress. Naglilinis ng bahay. Hindi ko naman bahay. Nag-aalaga ng ibang bata. Mahirap? Mahirap, Empress. Gano'ng kahirap? Gising ka ng 24/7. Empress, morning, madaling araw, gigisingin ka. Kakatukin lang nila ako pag kailangan nila ako. Then, pag may mga biglaang lakad, yan, kailangan aratsada. Na-experience ko, Empress, gigising ako, kinatok ako. Lalakad na talaga, Empress. Alam mo ba? Hindi na ako nag-toothbrush. Hindi na rin ako nagpalit ng damit. Buti na lang maganda yung damit ko nung natulog ako. Oo. Maghahatid ng bata. Maghahatid ng anak nila sa school. Na-experience. First time lang talaga. Sabi ko, hindi ako nakapag-toothbrush. Parang, Sobrang ganun. nagmamadali, no? Sobrang nagmamadali din. Papagalitan ka sa harap ng mga bisita na parang feeling ko napahiya ako.
Sobrang dami, Empress. Nasabi ko, ganito pala yung buhay OFW. Kaya parang every time na may kakausapin ako na OFW, kaya ko siyang i-relate sa sarili ko. Then, etong taong to, kayang mag-guide din ng Elites Empire. Kasi kung ako nag-guide ng Elites Empire na nasa ibang bansa pa, kayang-kaya din ito. Kailangan lang talaga nitong maniwala sa sarili niya na kaya niya din. Yes, So, paano ka pala nagpapadala? Di ba, ang akala nila, 80 to 100,000 yung sweldo mo. Yes, Magkano Empress. napapadala mo sa Pinas? 20,000 lang, Empress. 20. Yung So, buong buo- sahod. Oo. Anong sabi sa'yo? Nagulat, Empress. Sabi ng nanay ko, tinanggap mo yung ganyang sahod, 20,000. Minsan, 18, 19,000. Depende sa palitan. Depende sa palitan na nakagraduate ka naman. Anak, bakit tinanggap mo yung ganyang sahod? And engineering ka, pwede ka naman kumita dito sa Pinas ng mas malaki dyan. Sabi ko, hindi ko alam. ganito yung binigay sa aking sahod. And pinapauwi na ako that time. Alam nilang katulong ka nun? Hindi pa rin, Empress. Hindi nila alam. Basta alam lang nila 20,000 yung sweldo mo. Yes, Empress. Paano ka pinapauwi? Anong sabi sa'yo? Umuwi ka na. Actually, Empress, 1 week pa lang ako doon. Nagpaalam na akong umuwi. And hindi ako pinayagan kasi mahal daw yung pamasahe. Sasagutin ng amo ko. Or else, ako ang sasagot. Nasa 100,000. Mahal nga ang Morocco. Sobrang mahal. And sabi ko, gagawin ko na lang talaga to para may maibigay ako kahit papaano sa magulang ko. And kung hindi man, wala. So tinanggap na lang din nila. Kahit na sobrang hirap. First time na ginawa ko sa buong buhay ko na lumuhod ako sa amo ko na sabi ko, I want to go home. I really, really want to go home. Kasi sobrang sakit na yung mukha ko talagang nagbabalat-balat din. Yung labi ko, Empress, nagbabalat-balat na ano bang nangyayari sa buhay ko, ano bang ginawa ko sa buhay ko. Pero hindi rin talaga ako pinayagan. So, kung pinapadala mo pala lahat ng sweldo mo, paano ka nakaka-survive doon? Empress, binibigyan naman nila ako ng kaunting pera. Gino-grocery. And sabi ko, mabait pala yung amo ko. Pero with that, wala pa rin talaga akong naiipon sa self ko kasi lahat pinapadala ko. As in, sabi ko na lang sa nanay ko, kung merong sumobra dyan, ilagay na lang sa bangko ko. And doon ko na-realize na kapag OFW ka, resibo lang din talaga yung naiipon. Kasi wala din talaga akong naipon eh. Actually, nag-decide na ako na umuwi ng Pinas kasi dumating yung time na mas malaki na yung kinikita ko sa online. 15,000, 10,000. Imagine in just one day, kinita ko yun pero yung 20,000. 31 days, 24/7, wala ka pang tulog, puyat ka pa, ay bags mo ang laki-laki. Kaya sabi ko, sige, magde-decide na ako, ito na. And buti na lang din, yung mga mentors ko dito is sobrang guided. Pinilit din talaga nila akong matutunan yung negosyo and makauwi din for good. Naging exit plan siya for me. And I am so happy na yung desisyon na ginawa ko na nag-join sa Elites Empire, nagbunga. Yung sinasabi ko na, ito na, I am next sa mga nakikita kong nakauwi for good. And ako na talaga, nakauwi na for good. Sinundo sa airport, sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam. Ganun pala yung feeling na sinusundo sa airport ng mga mentors mo na hindi mo kilala sa personal. Asa ka dyan? Ang layo na itsura Ang pangit mo. ko pa dyan, Empress. Sabi ko, nakakaganda pala talaga sa Elites Oo Empire. naman, aba. Ang ganda ko na pala. Sobrang ganda na pala and nakakabata din. So, from Morocco, diretso ka ng Cebu. Yes, Hindi ka na umuwi ng Marikina. Umuwi ako, siguro ilang araw lang, kinuha ko lang yung gamit ko. Tapos pumunta na ako ng Cebu, Empress. Ano sabi mo sa parents mo?
Sabi ko sa kanila, magpo-full time ako sa business na ginawa ko, etong Elites Empire. Sabi pa nila sa akin, seryoso ka ba dyan? Seryoso ka ba? Kasi that time hindi pa rin talaga sila supportive sa akin. Saan ka humugot ng lakas ng loob na i-full time to? Empress, kasi ako lang talaga yung nagbibigay sa parents ko ng pera na makakapag-sustain sa everyday na gastos namin kasi hindi talaga sapat yung kinikita ng nanay ko as a tindera sa palengke. So, lahat na bibigay ko, yung sahod ko. And one time, nung hindi ako nakapagbigay noon kasi sabi ko, kailangan kong piliin yung sarili ko. Kung hindi ko pipiliin yung sarili ko na makaka-level up ng buhay namin, yung lifestyle namin na enough lang talaga yung kinikita, hindi ko makikita kung ano yung pwedeng maging resulta. Nung nag-join ako sa Elites Empire, hindi ako nakapagpadala, Empress. Yari ka dun eh. Kasi breadwinner ka, di ba? Yes, ikaw yung Empress. nagpapadala. Kaya ka nga nag-join kasi ikaw lang yung inaasahan. Ngayon, sumali ka ng Elites Empire na ang aasahan mo dito, yung sarili mong kilos. Yes, Ang lakas ng loob mo. Kasi yung iba, ayokong mag full time pa sa Elites Empire kasi may sinusuportahan akong pamilya, yun sinasabi nila. So, kailangan nila ng work. No? Yes, At ginagawa lang nila extra income yung Elites Empire. Pero ikaw, ginawa mo siyang full-time na income. Lakas ng loob mo. Ang galing. Yes, Empress. Bakit? Anong naisip mo nun? Alam mo na hindi to fix eh. Ang nasa utak ko, sabi ko, kailangan ko talagang unahin yung sarili ko. Then, nung nagka-resulta, yung isang buwan na hindi ko pinadala sa kanila, na ipinang-join ko sa Elites Empire, na doble, Empress. Na doble siya. Kaya, malakas talaga yung loob ko. Nilakasan ko yung loob ko. Kaya naman din kasi, doon ko na-realize na yung mga family namin, yung mga OFW na nandito sa Pinas, alam kasi nila na nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa yung anak or kung sino man family na one call away, pwedeng malapitan kasi iniisip nila na may pera, may sahod na malaki. So, behind that, hindi nila alam yung buhay ng pagiging OFW. And sabi ko, ngayon lang, unahin ko lang yung self ko. Sinabi ko talaga tayo sa nanay ko, ngayon lang, kahit ngayon lang. Then doon ko nakita na kaya din pala nilang gumawa ng paraan. Oo. Pwede pala, no? Pwede pala, Empress. Oo. Pwede pala yun. Sabi ko, pwede pala na hindi kasi nila nakakikita na yung ginagawa ko sa ibang bansa. So, sabi ko, this is my chance to tuloy-tuloy ko na to. Ito yung makakapagbigay ng magandang buhay, magandang income. And in my first month, Empress, na nandito ako sa Cebu, I earned 173,000. Wow. Sabi ko, kinita ko ba to in 1 month? 173,000. Sa isang buwan ko sa Morocco, 20,000. Nagulat ako, Empress. Gulat ako na sobra yung pasasalamat ko. Kayang-kaya ko palang kumita ng malaki talaga na nandito sa Pinas. Galing. Naniwala na ako dun sa caption na, kaya mong kumita na nandito ka sa Pinas. And I am so grateful and sobra yung heart ko na kumikita ako, earning 6-figure consistent sa Elites Empire. Anong, mo nun? State of mind mo, paglapag mo ng Cebu? Kasi nag-173,000 ka kaagad eh. Yes, 173. It's really big, no? Yes. Anong state of mind mo paglapag mo? Ito na talaga. Leverage na ako. Talagang yung habit mo nung nasa Morocco ka pa as OFW, no? Na puyatan, gano'n, bahala na yung eye bags. Ginawa mo dito sa Cebu? Yes, Empress. Nung naging dream chaser ka? Yes, Empress. Sabi ko kung nakaya ko sa ibang bansa na mapuyat ng walang tulog, dito ko na lang ilalagay. Ito na lang talaga. Ginawa ko yung ginagawa ko sa ibang bansa and sobrang worth it. Imagine 173. Same lang yung ginagawa ko. Sa ibang bansa, di pa nga nakakakain. Nalilipasan pa ng gutom, OFW. But I really salute sa mga OFW kasi sobrang sipag talaga. And
nakikita ko na nagpapasalamat pa rin, Empress, na naging OFW kasi kung hindi man, baka hindi ko rin nakita yung Elite's Empire. Tsaka baka hindi ganito yung kataas yung gratitude mo sa opportunity na nakita mo. Nung lumapag ka ng Cebu, talagang dire-diretso ka eh. Yes. Hindi ko man lang narinig sa'yo na, muna ako, uuwi, muna ako, mag-a-abroad. Yung iba kasi ganon, yung mga hindi pa naka-experience ng pag-a-abroad, yung mga ganon, yung like hindi pa nila nalaman yung battles of life outside, yun yung ginagawa nila after being a student. Halimbawa, nag-network sila. After nun, mag-a-abroad muna ako. May mga ganon, pero hindi nila alam na sa abroad, mas mahirap. Sobrang hirap. Sabi mo nga, ikaw galing ka na dun eh. Nakapag-work ka na, naging working student, nag-abroad, and then nag-network. So, nakita mo na lahat ng kinds of opportunities that you can have. Yes, no? Empress. Na nakita mo dito. Wala na akong isip-isip pa na magala muna. Oo. Treat ko muna yung barkada ko. Hindi nga nila ako nakita eh. Sabi nila, nasa Cebu ka na pala. Sabi ko kasi, ang mindset ko kasi, pag tinuloy-tuloy ko, tinrabaho ko siya, sineryoso ko, talagang gusto ko siyang pag-aralan, mababago talaga yung buhay ko. Kasi sabi ko, pag umuwi ako for good, negosyo talaga yung hinanap ko, Empress. Negosyo talaga na tatrabahuhin at siseryosohin. And eto na nga, nagpipray pa ako noon after ng work ko. Sabi ko kung eto na talaga, this is it. Then, sineryoso ko talaga ang Elite's Empire. Sobrang daming resulta yung binigay sa akin. Magkano pinakamalaking kinita mo sa isang buwan? 221,000. Wow. Anong feeling mo nung kumita ka yan? Sobrang sarap sa pakiramdam, Empress. Kasi ang dami ko talagang nabili. Nabigyan ko ng regalo yung nanay ko. Wow. Anong regalo yun? Empress, nabigyan ko siya ng pera. Oo. Nakapadala ng mas malaki-laki, yes, no? Yes, Empress. Nakapagpadala ng mas malaki-laki. And nabigyan ko siya ng cake and flowers. Galing. Yes. Anong nabili mo sa'yo, sa sarili mo? Empress, nakabili ako ng cellphone. Alam mo ba, Empress, yung cellphone ko na ginagamit dito, namamatay na. 7 years hindi ako nakabili kasi sabi ko, pwede naman to eh, hindi pa naman sira. Yung pala, wala lang pala akong pambili. Wala lang pala akong pambili. Na-realize ko na, oo nga, no? Then, pagdating ko sa airport, dito na sa Pinas, as in, wala na talaga siya. Kinikis ko yung cellphone ko, parang jowa ako ba na sabi ko, wag muna, kasi ito yung, nandito yung negosyo ko eh. Wag ka munang masira, please lang. Kinakausap ko siya, nasa airport ako. Then pagdating ko dito sa Cebu, pabigay na talaga, Empress. Sabi ko, hindi pwedeng hindi, wala akong magagamit. Hinataw ko talaga. That's why siguro, yun na, kumita ko ng 173 din. Bumili ako ng cellphone, nakabili ako ng laptop na nagamit ko rin sa negosyo. And nakapag-release din ako ng cheque worth 100,000 din. Galing. Sabi ko, hello, cheque ito ah. Nahawakan ko siya cash. Sobrang sarap pala sa pakiramdam na gano'n na yung pinaghihirapan mo, nahahawakan mo, nararamdaman mo, then nasi-share ko din siya sa family ko. Nagagamit ko rin siya sa business ko. Sobrang sarap. And I am planning din na bumili na din ng car with Elite's Empire. Kaya pala talaga lahat. Possible. Posible. Na maabot yung mga pangarap sa buhay. Mabili mo yung mga gusto mong bagay. And gusto ko rin talaga mapasyal yung family ko dito sa Cebu. One of my dream din. Kasi sabi ko sa video, nung pag-uwi ko dito, pagdating ko dito sa Cebu, sabi ko sa mga mentors ko, pangarap ko makapunta ng Cebu. Bata pa lang talaga ako. Makakapunta pala ako because of Elite's Empire. May purpose pala yung pagpunta ko dito. And naging inspiration sa karamihan na hindi ko na-expect.
laki na pala ng impact sa ibang tao, lalo na sa kapwa ko OFW. May mga messages din sila sa'yo, no? Na thank you, na-inspire mo kami. Yes, May mga ganon. Empress. Sobra. Ano yung pinaka-tumatak sa'yo na ganon nila? Nagawa mo? Ang galing mo. Ang galing mo, nagawa mo. Kasi yung mga ibang nakakilala sa akin sa Morocco, after kasi ng day off ko pala, na nagka-day off ako, ang ginagawa ko is nagkukulong sa room, uma-attend ng events. Yun lang talaga, hindi nila akong maayang kumain, hindi nila akong maayang maggala. Kasi sobrang seryoso ko na gawin yung negosyo. And sabi nila, hindi naman yan, wala naman yan. Scam naman yan. Hindi naman totoo yan. Sabi ko, hindi. Papatunayan ko to. Papatunayan ko. Kung hindi ka kikita dyan, hindi, papatunayan ko to. And nung pag-uwi ko dito, nagka-resulta, sabi nila sa akin, nagawa mo? Ang galing mo. And nag-thank you din. Kasi parang nagkaroon din sila ng inspirasyon na lalo na ngayon, I hit my first million in 10 months. Na paano ba yan? Paano pala yan? Sabi ko, sumali kayo sa Elites Empire. Kasi sobrang ganda ng ibibigay nito sa inyo. Kayo yung naging number 1 na nakakita sa akin kung paano ako nagsimula sa Elites Empire. Parehas lang tayo ng ginagawa. Naglilinis ng bahay, ng mansyon, ng CR, lahat. Nagbabantay ng mga bata. Then, nauutusan, napapagalitan. Parehas lang tayo ng mga ginagawa sa buhay bilang isang OFW. Saksi kayo and kung nagawa ko, kayang-kaya nyo rin talagang gawin. From that person na hindi na nangangarap ng malaki, pangarap mo na pero pangarap mo maka-Paris, di ba? Nakapag-Paris ka? Actually, Empress. Yung interested ako. Kasi pumunta ka ng Morocco para sa Paris. Yes, Empress. Oh, wow! Pumunta ka? Yeah, no, Empress. No. Ay, hindi. No. Kung hindi ko nakita yung Elites Empire, cross-country ako, Empress. Oo. Sabi ng mentor ko, makakapunta ka naman dyan pag nandito ka sa Elites Empire. Akala ko nag-selfie ka na sa Eiffel Tower. Walapit na yon. At saka even sa Portugal, saan ka ba sa Morocco? Sa Casablanca. That's Empress. only 1 hour ferry boat ride. Nasa Portugal ka na, di Yes, ba? Empress. Portugal and Spain. Tapos magta-train ka lang papuntang Paris, di Yes, ba? Empress. Hindi mo siya nagawa. Hindi, Empress. Umuwi ka na lang. Pero makakabalik ka doon. Yes. Kasi gustong-gusto mo Sobrang. Makukuha mo yan. Yes, Empress. Ano naman message mo sa mga nag-Elites Empire na mga OFW natin, na mga partners, na mga sumali na naniwala sa sarili nila that they can really have a good fortune and a good future ahead because of Elites Empire. Kaya lang, hindi pa sila nakakauwi sa Pilipinas for good. Kasi syempre, iniisip, pag uuwi ako dyan, sure ba nakikita ako sa Empire? Nandito sa abroad, meron akong fixed income. Anong message mo sa kanila? Ang message ko sa inyo, ilang taon na ba kayo dyan? Ilang taon na kayo dyan? Ako 2 years lang. What if pa kaya ikaw 5 years, 10 years? You deserve a better life. Kung ikaw ginagawa mo na to habang nasa ibang bansa ka, tuloy-tuloy mo lang. Ituloy-tuloy mo lang kasi once na tinuloy mo yan yung magiging exit plan mo. Yan yung magiging reason na makakauwi ka for good. Yan yung magiging reason para makasama mo yung family mo. And magtiwala ka sa sarili mo. Yun lang yung una ko rin ginawa. Nagtiwala ako na kaya kong gawin to. Ayoko rin talagang tumanda sa ibang bansa. Kasi marami ako nakikita na matagal na rin sa ibang bansa. And bigyan mo ng reason yung self mo na kaya mo mabago yung buhay mo. Kasi kaya mo naman talaga. Kung nakita mo si Asila right now, si Ninia na nandito sa harapan mo, produkto ng Elites Empire na nakauwi for good. Kaya mo rin kung ano yung nagawa ko. Kaya mo mabago yung buhay mo in one decision.
Big sabihin, kaya talaga nila. Yes. Very, very. Ang galing, no? Yung life mo talagang nagbago siya. 180 degrees. No? And that fact na hindi lang siya sa pera eh. Pero yung naging value mo as a woman. No? Yung pagkatao mo na, kaya ko pala to. Kaya ko palang kumita ng ganito. And congratulations. Thank you so much. Thank sa you, inspirasyon Empress. na nabibigay mo. Sobrang dami. Thank you, Empress. No, na makita ka nila yung transformation ng buhay mo from 20,000 up to now na nagsi-6 figures ka every month. Yung isa na hindi magaling mag-English, sabi mo nga. Yes, Empress. Sabi niya sa akin kanina, Empress, yung tanong mo sa akin dapat hindi English ha. Tagalog lang tayo. Kasi excited na daw siya sa Empress Talks, no? And from that kind of mind na hindi ganun sa English na magaling, pero ngayon nagsi-6 figures ka. 'Di ba? Yes, Per Empress. month. Amazing. Napatunayan ko, Empress, na kahit hindi marunong mag-English, kayang kumita ng malaki. Totoo. And because of that, I know that you are so grateful for Elites Empire. And kung may message ka kay Elites Empire, ano yun? Elites Empire, thank you so much. From someone na hindi na nangangarap sa buhay, pero nakita kung ano yung purpose na kaya palang mabago. From katulong na inaapi-api. Pero dito, naging inspiration. Grabe, sobrang binago yung buhay ko and palagi akong magpapasalamat sa'yo. Palagi akong magiging grateful kasi alam ko, in my story, mas marami ka pang mababago ang buhay. Kaya, thank you so much for changing my life. Thank you so much, Empress. Thank you so much, Elites Empire. Thank you so much, Asila. Maraming salamat sa courage na meron ka sa puso mo, no? Na breadwinner pero tinuloy, nilaban yung mga pangarap. And meron tayong OFW millionaire from Morocco. At ikaw yung unang-una doon. Maraming salamat. Alam ko marami pa tayong mai-inspire na OFWs, not only in Morocco, but different parts of the world. And alam ko mas malaki pa yung kikitain mo. Mas malaki pa yung growth mo. And the best is yet to come for you. Thank you so much, Asila, for sharing your incredible story. Hindi siya basta-basta, hindi biro, no? Maging katulong sa ibang bansa. And salamat for being here Thank in you so our much. podcast. No? And thank you din sa lahat ng nanood and talagang na-inspire, na-touch yung mga puso nila because of the story of Asila. Thank you din sa mga taong natututo at patuloy na natututo sa ibang tao. And maraming salamat once again for watching Empress Talks. Kita-kits next episode. Thank you so much, Asila. Thank you so much, Empress. Thank you so much sa lahat. This is your Empress Pearl Hung, And this is Asila Nina de la Cruz. sending you love and light.